Eto na, mga kababayan. Hindi po safe si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi bakit? Ang akala po nila ay ganito. Ang akala kasi ng taong bayan, mga kababayan, ay, di ba, 11. 11 po, mga kababayan, 11 po yung senador ngayon na anti-Duterte. At 11 din po yung senador ngayon na pro-Duterte. Ngunit mga kababayan, nahuli si Jinggoy kaya 11 na lang. So ngayon, mga kababayan, ay malabo po na makonvict si Sara sa impeachment, 'di ba? Kung pagkakaalam niyo po, malabo po na makonvict si Sara sa impeachment. Ngunit mga kababayan, kasi ang pirma po na kailangan ng mga senador para makonvict si Sara diyan sa impeachment trial niya ay 16, no? 16 ka pirma. 'Di ba mga kababayan? 16 ka pirma ang kailangan. Ngunit mga kababayan, mahihirapan pong kumuha ng 16 na pirma para makonvict si Sara dahil mga kababayan, kadalasan kasi sa mga senador ngayon ay may pro-Duterte, may anti-Duterte. Ang anti kasi 11, ang pro is 11. So hindi nga talaga aabot. Pero mga kababayan, ang kailangan kasi ni Sara para hindi makonvict ay siyam. 'Di ba? Siyam po para hindi siya makonvict. Siyam na pirma, hindi siya makonvict, 16 na pirma para makonvict. Ngayon, kung makulong si Jinggoy, 11 na lang. Makulong si Joel, 10 na lang. Makulong si Cheese, 8 na lang. Makulong si Marcoleta, so 7 na lang. So mga kababayan, hindi po nila kayang proteksyonan si Sara. 'Di ba? Hindi po kayang proteksyonan si Sara. Kaya hindi siya safe. Kasi kailangan siyam na pirma ang kailangan niya para hindi siya ma-convict. Ngayon, siyam din ang kailangan ng pirma para siya ay ma-convict. Pero hindi, 16. Doon sa 16 kasi mga kababayan, mahihirapan tayo doon mahihirapan po ang mga anti-Duterte senators na paabuti ng 16 para makonvict si Sara. Pero dito sa siyam, para hindi siya makonvict, may possibility na kaya nila yan. Pero kung unti-unting makulong ang kanyang manok sa Senado, nahihirapan na din si Sara. So, si Sara ngayon mga kababayan ay floating. Floating ngayon si Sara, mga kababayan. Sa madaling salita, nakalutang ngayon si Sara. Nahihirapan siyang abutin itong siyam na hindi siya makonvict. Nahihirapan din ang 16 para siya ay makonvict. Pero ganito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo mga kababayan ang reaksyon ni Attorney Lorna Kapunan para maintindihan nyo po mga kababayan, para maintindihan nyo po. Ito po paparinig natin sa inyo. Ito, sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Tatlo po ang klase ng kaso, no? Meron tayong tinatawag na criminal case, meron tinatawag na civil case, at meron ring administrative case. But on top of that, meron pang pang-apat yung tinatawag na impeachment case. Ayan. Anong kaibahan? Itong impeachment case, ang sinasabi sa jurisprudence is sui generis. It is a class of its own. Huwag nating isipin criminal case, no? Ang criminal case po, yun ang final ni Senator Trillanes sa Sandigan. A criminal case for plunder. What is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May Tandaan nyo mga kababayan, kapag ka umabot ng 16 ang pirma ni Sara, makonvict siya, makukulong po siya. Imprisonment pag na-convict. Ang tanong, kaya ba? Mahihirapan po mga kababayan. Mahihirapang umabot na 16 ang pirma para makonvict si Sara sa impeachment niya sa Senado. So, tanggalin natin yan. Walang pag-asa dyan mga kababayan. So, ngayon Ken, wala palang pag-asang makonvict si Sara. So, anong aasahan natin?
Pakinggan ninyo ito. Imprisonment pa sa impeachment, wala pong imprisonment sa impeachment. Wala. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron ring penalty ng permanent disqualification to run for public office. Meron bang ganon sa impeachment? Ang sagot ay oo. Ayan. Because apart from removal from her, if she is convicted, by 2/3 vote of the Senate, she will be removed as sitting Vice President. So ngayon, explain ko mga kababayan. Dito sa i-final ni Trillanes na Flander kay Sara, pag ito ay lumusot, pag ito ay lumusot, kasi ang sabihin nila, Kent, hindi yan makonvict si Sara kasi bakit? Mahihirapan kasing kumuha ng 16 na pirma dyan sa Senate, kaya hindi yan makokonvict. So, hindi siya makukulong kasi wala naman pong imprisonment dyan sa impeachment. So, kasi pagka na-convict si Sara, mga kababayan, sa Senado, ang mangyari po dyan, matanggal siya sa pagiging Vice President. Yun na. Pero hindi siya makukulong ha. Hindi porket conviction ay makukulong. Wala pong ganun sa impeachment. Pag na-convict siya dyan sa 16 na pirma, matanggal siya bilang Vice President. Bukod sa matanggal siya bilang Vice President, hindi na rin siya pwedeng tumakbo sa 2028 kasi tatanggalan na siya ng karapatang umupo o pumasok sa government. Wala na siyang karapatan. Lahat na yon pag na-convict siya. Ngayon, sa plunder, ang plunder kasi na i-final ni Trillanes sa ombudsman. Itong sa mga kongresista sa Senado, ito yung impeachment. Dito sa plunder, lahat pwede. Makasuhan kang plunder, matanggal ka bilang Vice President, makulong ka bilang Vice President, hindi ka na rin makatakbo bilang anong posisyon sa 2028. Tandaan nyo mga kababayan, mas mabigat ang kaso ni Trillanes kaysa sa impeachment sa Senado. Kung maligtas man si Sara sa impeachment sa Senado, hindi siya ligtas kay Trillanes. Tandaan nyo yan, mga kababayan. So, ang sabihin kasi natin ngayon, paano yan, Kent? Wala na pala tayong aasahan sa impeachment ni Sara eh. Kasi bakit? Hindi naman pala aabot ng 16 ang pirma para makonvict siya. Yes, wala tayong aasahan. Pero, tuloy-tuloy pa rin yan. Mapupunta yan doon kay Trillanes. Yung impeachment ni Sara, halimbawa, hindi siya na-convict. Kulang ang pirma ng 16. Hindi umabot 16. Tapos, naabot ng siyam, ang kanyang mga kaalyado, pumirma na siyam, hindi siya i-convict. Pero, kahit hindi siya na-convict sa Senado, tuloy-tuloy pa rin yan papunta sa ombudsman. Kasi bakit? Ito kasi ang mali, mga kababayan. Ito kasi ang mali eh. Halimbawa, sinampal na ng ebidensya ang mga senador. Binagsakan na ng ebidensya. Binagsakan na ng katotohanan. Pero, kung hindi pa rin nila pirmahan at hindi sila pumirmang makonvict si Sara, walang magawa yung kaso, yung trial. Pero, tuloy-tuloy yun, papuntang ombudsman. Continue, mga kababayan. But may second penalty. Ito. She cannot perpetual disqualification. So, disqualified siya sa 2028. Ang tanong, magre-resign yan. Ayan. Kasi sa nakita niyang ebidensya, napakalakas, magre-resign yan. Matutuloy pa ba ang impeachment case na yan? Ito pa, pangalawa. Halimbawa, alam ni Sara na mabigat. Halimbawa, hindi siya na-convict. Hindi siya na-convict sa Senado. Tapos ramdam niya na tuloy-tuloy yun, papuntang ombudsman. Tapos aakyat ng Supreme Court. Magre-resign siya. Magre-resign siya, bakit? Para hindi siya na-convict, pero ang kaso, mabigat yun. Once na mabigat yan, mga kababayan, magre-resign siya. Para saan? Hindi siya matanggalan, makakatakbo pa siya sa 2028. Pero mga kababayan, yan ang mali ni Sara. Continue. Ang sagot po ay oo. The impeachment case will continue, the trial will continue in the Senate because there is a second penalty. Ayan. Apart from removal from public office, or if she is sitting because she's a sitting Vice President, ang second penalty dyan
a permanent disqualification. Ayan na. So mag-resign man siya, itutuloy po natin ito. Ayun. Narinig nyo mga kababayan? Kung ramdam ni Sara na mabigat ang ebidensya, di ba? Tapos mag-resign siya ura-urada, tuloy pa rin yan. Hindi man siya na-convict, tuloy pa rin yan. Wala siyang takas, mga kababayan. Mag-resign siya, tuloy ang impeachment. Hindi siya ma-convict, tuloy pa rin ang kaso. Kasi may kaso siya sa ombudsman ni. Tambak-tambak ang kaso niya, mga kababayan. Kaya ang mga DDS, wag po kayong kampante. Di ba? Huwag kayong kampante na hindi aabot, di ba? Hindi aabot ng 16 ang boto para ma-convict siya. Oo. So, mananalo si Sara sa Senado. Yes, mananalo siya. Pero hindi siya mananalo sa ombudsman. Tad-tad siya ng kaso. Di ba? Walang takas si Sara. Sige, sabihin natin. Ang problema niya ngayon ay ang Senate hearing, Senate trial sa impeachment. O sige, manalo siya dyan sa Senate impeachment. Paano yung kaso niya sa ombudsman? Kaya nga sabi ni Amy, walang lusutan. Di ba? Sabi ni Amy, walang lusutan. Kung may anomalya man, talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Ito. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ulitin ko ha. Ito. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Ayan. Nakita naman ninyo sa COA, Ayan. sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. Ayan. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds Ayan. sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, Ayan. pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Ayan na nga. Talagang Narinig nyo ha. Makaligtas siya sa Senate trial dito sa impeachment. Pero itong kaso niya sa DOJ, sa ombudsman, mga kababayan, hindi si Sara makakalusot. May wala kay sa akin mga kababayan. Ano, maghamon na naman ako magilit ng leeg? Ano, maghahamon na naman ako ng gilit ng leeg? Kasi naghamon ako ng gilit ng leeg pag nakauwi si Digong, walang nakauwi, walang gilit nangyari. Baka pag naghamon ako ulit ngayon, mag-trending na naman ako nito. Magilit ako ng leeg pag hindi makulong si Sara. Pag ako pa naman nagilit ng leeg, sure bull yan. Continue. Ito ha. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Ang katotohanan, sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang kahit magsirko balintong si Sara ngayon nakalutang. Yan ang totoo. Si Sara ngayon nakalutang. Sa madaling salita, lutang si Sara ngayon. Mariflor Bumaga, tilo po sa iyo, ma'am. Si Sara ngayon lutang. Hindi siya lutang na ganun nakalutang siya ngayon, floating siya. Una, ang problema ni Sara, tad-tad po ng problema si Sara. Tinambakan po siya ng langit. Tinambakan po ng langit si Sara, mga kababayan. Una, ganito po yan. Yung impeachment trial niya, mabigat yan Hindi yan basta-basta yung impeachment trial na yan. Kaya kung nakita nyo dyan, yung kanyang mga abogado nagbibitbit ng maleta, nakakala mo mga flight attendant. Floating siya ngayon, mga kababayan, si Sara. Lutang siya ngayon. Ito. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo.
Lalo pa, eto, wait lang nga mga kababayan. Sa pamilya tumaas ang suporta ng publiko sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research. Batay sa pinakahuling survey, 74% ng mga respondent ang pabor na harapin ng Vice Presidente ang Senate Impeachment Court mula sa dating 69% noong Marso. Samantala, 21% ang tutol habang 4% ang nananatiling undecided. Mas mataas ang suporta sa Visayas at Metro Manila, habang sa Mindanao, bagaman mayorya pa rin ang pabor, doon dinahitala ang pinakamataas na pagtutol. Paliwanag ng Okta, hindi pa ito paghusga kung guilty o hindi ang Vice Presidente, kundi indikasyon na gusto ng publiko na ituloy ang proseso para sa due process. So narinig nyo mga kababayan, tumaas ang suporta na gusto ituloy ang impeachment ni Sara. Dumami po mga kababayan. Ito pa. Pakinggan nyo ang sagot ni Yussi Claire Castro ng Palacio sa impeachment. Una-una po lumalabas dito sa kanyang naging tugon, hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Ayan. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. Hindi. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw na ipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So, ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Ito mga kababayan, sa mga hindi nakagets sa sinabi ni Yussi Claire, dapat, kung hindi ito ginawa ni Sara, dapat nag-file siya na at sinagot niya na hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Pero, ang sagot kasi ng kampo ni Sara, bakit nila nakuha yan? So, ibig sabihin, aminado sila. Kasi di ba mga kababayan, kung sakali na may nagbintang sa'yo, di ba ang sagot mo, hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Hindi ko ginawa yan. Pero bakit ang sagot ni Sara, saan mo nakuha yan? Bakit meron kang ganyan? Yun ang ibig sabihin ni Yussi Claire Castro. Kaya nga mga kababayan, talagang floating si Sara. Talagang makukulong talaga siya. Mga kababayan, talagang makukulong talaga siya. Bakit? Kasi syempre lang yan. Syempre, mabilis lang yan eh. Halimbawa, sinabing, okay, nagnakaw ka ng mangga. Syempre, sabihin ko, paano ka nakakasigurong nagnakaw ako? Sure ka ba na ako yan? Sure ka ba nakita mo ako? Anong oras yan? Kailan yan? Saang mangga yan? Anong lugar yan? Ako ba talaga yon? Syempre maglalabas ako ng depensa. Anong oras yan? Sabihin niya, alas 6 ng umaga, umakyat ka sa mangga, nagnakaw ka. Yung alas 6 na yan, ito yung video ng CCTV ko, tulog pa ako. Hindi pa ako gising yan. Pangalawa, pag sinabi mo, sa ano yan? Sa Negros Occidental. Paano ka nakasigurong ako yung sa Negros? Nasa Davao del Norte ako. Yun ang mga palusot ng mga binibintangan. Pero iba kay Sara. Merong mga ebidensya na bit-bit ang House of Representatives noong impeachment niya sa Congress na ibinigay sa Senado, imbes na ang sagot ni Sara, hindi totoo yan. Wala akong ginawang ganyan. Hindi ko ginawa yan. Pero alam nyo, ang sagot nila na may bit-bit na maleta, ang nandun sa sagot, saan mo nakuha yung ebidensya na yan? Paano mo nakuha yan? Bakit ka may ganyan? Edi siyempre ang isipin agad ng prosecution nun, bakit yan ang question mo? So ibig sabihin, totoo yung hawak namin. Di ba? Kasi ang tanong mo, bakit may ganyan ka? Saan mo nakuha yan? Di ba dapat ang sagot mo, bakit mo ko pinagbintangan? Totoo ba? Ako ba talaga yan? Anong oras yan? Di ba ganun yun mga kababayan? Magbintangan kita. Sabihin ko kay Ma'am Diana, ninakaw mo yung saging ko.
Siyempre, ang sasabihin ngayon ni Ma'am Diana, sure ka ba na akong kumuha? O saan ba yung sagingan mo? Di ba ganun dapat ang itatanong mo kung pinagbintangan ka? Pero bakit ang sagot ni Ma'am Diana ay, bakit may CCTV ka? Bakit nandyan ako sa picture? O, di ba? So, ibig sabihin, inamin mo, bakit nandyan ako? O, di ba? O, ganyan mga kababayan. So, anong mangyayari kay Ma'am Diana? Di ba, Ma'am Diana, tanungin kita, anong mangyari? Inamin mo ikaw yung nasa picture. Inamin mo nasa CCTV ka, kuha ng CCTV na picturean ka. O, so wala na. Guilty na. O, makukulong na kung ganun. O, kaya yun ang sabi ni Yussi Claire Castro. Hindi lang niya sinabing guilty kasi wala pa namang trial. Pero kung nasa trial yun, tapos yan ang sagot ni Sara, ibig sabihin, guilty na. Kulong. Diba? Kaya hindi siya safe. Ulitin ko ang sabi ng palasyo Oh. At mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw na ipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So, ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities. Inulit-ulit pa ni Yussi Claire Castro. Mas maganda yung ipaliwanag mo kaysa sasabihin mo bakit may ganyan ka. Saan mo nakuha yan? Paano mo nakuha yan? Saan nyo galing yan? Di ba dapat ang sagot mo, hindi ako yan. Walang katotohanan yan. Hindi ako gumagawa niyan. Wala akong ginawang ganyan. Di ba? Pero iba ang sagot ni Lustay. Bakit may ganyan ka? Bakit nakakuha ka niyan? Saan mo nakuha yan? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, walang ligtas kung may anomalya man. Di ba, Ma'am Diana? Ganyan dapat mag-explain yung mga DDS vlogger. Ipaliwanag yung ayos. Di ba? Palibasa kasi mga DDS vlogger, sasabihin na naman, absuelto. Hindi kasi ang nasa isip ng mga DDS ngayon, mga kababayan, at yung mga DDS vlogger, ligtas si Sara. Ang nasa isip nila, hindi yan ma-convict, hindi yan ma-impeach. Ito i-clarify ko lang po. I-klaro ko. Kasi marami pa namang DDS nanood sa atin pa. Hindi lang nagko-comment. Kasi ayaw masabihang bobo. Ganito yan. Totoo naman bobo sila. Ganito yan. Iwasan nyo na po ang salitang impeach. Bakit? Sa Congress lang po ginagamit ang impeach. Ngayon po, nasa Senado na convict or conviction. No? Kaya kayong mga DDS na bobo, iwasan nyo, hindi yan ma-impeach si Sara sa Senado. Hindi talaga siya ma-impeach kasi nga sa Congress lang ginagamit ang salitang impeach. Sa Senado kasi, ang ginagamit dyan ay conviction or convict. No? Sabihin nyo, hindi siya ma-convict. Mga DDS na tinuruan ko na kayo. Pero wag kayo makasiguro na hindi siya ma-convict. Kasi marami pang mangyayari. Marami pang mangyayari. Hindi pa naumpisahan. Ang salitang gamitin nyo, hindi siya ma-convict sa kanyang impeachment trial. Huwag nyo na pong sabihing impeach. Kasi bakit? Tapos na na-impeach na siya sa Congress. 200 plus po ang bumoto. Impeach na siya. Sa Senado, conviction. Pag may ebidensya, tama ang ebidensya, convict. Pag walang ebidensya, acquit.
Ganon yun Pag kumpleto ebidensya, convict. Pag walang ebidensya, acquit. Simple, di ba? Ganon yun, mga kababayan. Nako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ulitin natin ha. Mas maganda magpaliwanag ang Billionario News Channel. Nakamaleta ang mga sagot ni VP Sara sa articles of impeachment laban sa kanya. Pero para sa House Prosecution Team at sa Malacanang mismo, recycled lang ito. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal. May sagot na ang kampo ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. At sa pamamagitan ng kanyang legal team, pinababasura ng BC ang articles of impeachment na tinatawag nilang constitutionally infirm. Impeach! Impeach! Impeach Sara! Pero sa panig ng House prosecutors, nananatili silang kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso. Evidence would speak for itself because it is a video documentation of a press conference made by her. The threat was made by her for the entire nation. So I think talagang tuloy na tuloy po ang process ng impeachment trial. We will proceed to pre-trial at the middle of the month. We will go to trial on the 6th of July. Rehash lang para kay Ridon ang sagot ng kampo ni VP Sara. Ganito rin ang pananaw ng Malacanang. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito. So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda raw na mapatunayan ng bise sa taong bayan ang linis ng kanyang pangalan, imbis na umasa sa technicalities. Sa kabila ng mga kaguluhan sa Senado, inaabangan ngayon ang mga susunod na hakbang ng impeachment court sa kaso ng pangalawang Pangulo. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel. Samantala, nababahala raw si VP Sara sa anyay pagpapatahimik sa oposisyon sa gitna ng mga kaganapan sa politika. Nababahala o natatakot? Mga kababayan, sabi ni Sara, nababahala daw siya sa nangyari ngayon sa mga manok niya sa Senado na pinapadampot isa-isa. Nababahala siya o natatakot siyang hindi siya ligtas? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, hindi po siya nababahala. Natatakot po siya. Bakit? Wala na magligtas sa kanya. Sa video statement ngayong hapon, iginit ng bise kung paano na isasantabi ang mas mahalagang bagay at pinagkakakitaan ng boses sa mga hindi sang-ayon sa administrasyon. Anya, dapat protektahan ang independence hindi lang ng Senado at Kamara, kundi ng bawat mambabatas na bumubuo rito. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. Good governance. Sara, mahiya-hiya ka naman. Di ba ginawa din ng tatay mo yan? Buti nga si PBBM hindi pinapatukhang eh. Di ba yung tatay mo noon, kapag ka hindi kaalyado nakasali sa listahan ng tukhang? Di ba? Oo, mahiya-hiya ka naman. Kung makapagsabi ka, akala mo biktima kay lagi. Kayo ba naman araw-araw kay may rally? Araw-araw kayong naninira sa presidente. Tapos, pagka kayo nakasuhan, sabihin nyo, biktima na kayo. Anong feeling victim? Eh di ba yung tatay mo noon, anong ginawa ng tatay mo sa Liberal Party na kalaban ng tatay mo? 8 diretso, wag nyo iboto, i-shot nyo sa Enodoro. O 8 diretso, nawala. O, si Laila de Lima, pinakulong dahil sa tanim ebidensya. O, si Marujas at si Drilon, pinilit nyong ipaturo kay Jid Mabilog para maging drug lord. O, di ba? O, sino pa? Yung mga kalaban ninyo pinapatukhang at pinapatumban yung mga mayors. Oo, gano'n naman yun eh. Tapos ngayon, nababahala ka? Eh buti nga yan eh, kinulong kasi nagnakaw. Sa tatay mo noon gagawa ng witness, ituturo para makulong, ituturo para mabaril. Di ba? Tapos banat kayo ng banat.
Tapos pag nakasuhan kayo, sasabihin biktima kayo. Di ba? May comment si Mifer Di Makiling, work, hindi. Be content, check. Ano daw? Di ba? Yun, mga kababayan. Magtrabaho si Sara, wala. Pero mag-content, mag-press release, meron. Tama naman. So, yun po yun mga kababayan.